Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister, let's CR tayo. Let's go! Let's go! Kaming dalawa lang muna. Oo, dahil si D ay currently na-stuck siguro sa traffic. Dahil siya ay single na ina. Today. Oo, this parang for the next 2 weeks dahil wala ang kanyang husband. Talaga? 2 weeks? 2 weeks, di ba? Wow. Kung ikaw, iiwan ka ni JB ng 2 weeks, anong gagawin mo? Kasi may yaya ka. May yaya, no? Pero nung okay wala naman. kaming yaya, hindi ko alam. Tatawagin ko yung nanay ko. Pero hindi din kasi si Kirby malaki na tsaka si Fonzie. Siguro yung pinakamahirap na part doon is yung hatid sundo. Ah, correct. Tsaka Magkaiba ba sila ng ng araw? I mean, ng araw. Ano yun? ng oras ng uwi. Oo, magkaiba. Pero yung si Fonzie kasi kaya na niya sarili niya. So, Si Kirby na lang. si Kirby na lang. Yun yung nakakatamad maglakad kasi. Sabay, tsaka ang init na kasi. Ano yung sinasabi? Magkaiba sila ng food? Hindi, food. Tsaka food, sabi ko. Yung mag-prepare ng food. Mag-prepare ng food, correct. So, speaking of mag-prepare ng food, today is Black Saturday. So, Today? Today. Hindi, ibig ko sabihin pag na-release itong episode. Pag na-release itong episode. Sabi ko, ha? Ba't parang walang nag-nilay sa atin? Tsaka bakit traffic? Hindi, kasi pag lumabas ka itong episode na to, Black Saturday. So, ibig sabihin, yung mga past few weeks, dahil Lent, may give up tayo, di ba, pagka Friday. Kunyari, hindi kakain ng meat. Usually, oo. Diba? Ano pa? Tsaka, or kung hindi naman yon, may iba kang isa-substitute na i-give up mo for Lent. Oo. Pero wait, Oh. hindi ko gets, paano kung vegetarian ka talaga? O siguro, wag ka muna kumain ng tokwa. Or meat naman ang kainin mo. Bago. Minaliktad mo na. Or siguro something na hindi naman sinabing vegetarian ka, wala ka ng ibang Or parang, ano. pag sinabing, Lent na, dapat hindi kayo mag-meat. Tapos sasabihin ng mga vegetarian, wala kami problema dyan. Wala kami problema dyan. O sige, di mo na tayo kakain ng ampalaya. Yung pinaka-paborito. Pinaka-favorite mo na vegetable, yun hindi mo kakainin. Oo nga, no. Yung toko. So, meron akong ask ko lang. Sige. So, ano yung give up nyo? Well, hindi naman necessarily dahil Lent. Pero something na give up nyo, pwedeng vices, pwedeng ugali, or basta something na give up nyo na. Yung hindi ko na ginagawa. Hindi mo na ginagawa. Siguro coffee. Pero hindi ko siya give up Like parang, bigla na lang, ayoko na mag-coffee. Not because of any reason. Parang ayoko na. Pero, gaano ka heavy drinker ka ba ng coffee? Heavy drinker, kala mo na alcohol, no? Heavy hard coffee. Ang pangit. Hindi, siguro nung nasa Baguio ako, kasi may free. Ano mo yun, yung unlimited siya. Kaya siguro, naging heavy drinker ako dahil sa pagiging Ilocano ko. Punta kasi libre. yung mabayaran mo lang yung isang cup. Oo. Pero dahil gusto mo, masulit yung binayad mo. So, dadamihan mo. Dadamihan ko ng dadamihan. Hanggang sa nagpapalpitate na ako. Hindi, at saka kasi masarap magkape sa Baguio kasi malamig. Kasi malamig, oo. Tama. Pero, kailan yung huling, like hanggang ngayon, hindi ka na nagkakape? Hindi. Talaga? Hindi talaga. Ano parang, ayoko na? Parang nagsawa ka na gano'n? Hindi. Kumbaga parang siguro, hindi talaga ako nagka-coffee. Kumbaga parang hindi ko talaga siya nagustuhan kahit nung nagkakape ako. Kumbaga parang kaya ako nagkakape kasi andun yung mga kaibigan ko, tumatambay, ganon. So parang peer pressure. Oo, peer pressure siya. Peer pressure siya. Tapos nakikikape lang ako na parang, sige, tambay hanggang ilang oras kami doon, ganon. So, wala. Tapos nung nawala na yung college, after college days na, hindi na. Wala na. Wala na. Tapos tinatanong ako ni GB. Kasi si GB, Makape yan okay. Before set, nagkakape siya. Tapos,
sinasabi niya, saan ka kumukuha ng energy? So, Mm-mm. wala. Sinasabi ko lang sarili ko, game na. Inaalog-alog mo lang yung sarili mo. Inaalog-alog ko lang yung sarili ko. Ikaw ba? Heavy drinker? Coffee drinker ka ba? Coffee, hindi naman masyado. Natuto na lang ako magkape nung trabaho na ako. Kasi antukin ako sa umaga. Though morning person naman ako, pero magigising ako ng maaga, tapos sandali lang, matutulog ako ulit. Parang ganyan, kung wala naman akong Diba kailangan wala gawin. naman effect? Para sa akin, walang epekto yung Kape? yung kape. Like, nakakatulog pa rin ako. Siguro, Oo, pero siguro, ang naano ko dyan, yung pag black coffee, nakakaantok pa din siya eventually. Pero pag nilagyan mo na siya ng sugar at creamer, yun na yung hindi nakakaantok. Kasi dahil siguro sa sugar. Sa so sugar parang na lang. decaf. Di ba yung decaf, hindi daw nakakaantok? Oo. Pero paano ginagawa yung decaf? Ewan ko. Diba? Hindi ko alam. Pero yun nga, simula lang nung nag-work ako na hindi pa din matulog sa umaga. Doon ako natutong magkape ng may sugar. Di ba usong-uso yung kape ngayon? Oo. Kaya parang nagugulat yung mga tao na bakit hindi ako nagkakape? At saka ngayon, di ba pansin mo, Jeannie, yung mga kabataan ngayon, hindi na sila yung palainom. Hindi na sila pala inom ng alak. Ng alak. Oo. Ang bonding na nila ngayon, magkape. Coffee. Mas healthy nga yung mga bata ngayon. Oo. Di ba yung mga actually. Gen Z? Ano ba yung sumunod na mas bata sa Gen Z? Gen Z. Alpha. Alpha na ba? After Gen Z, Oo. Alpha na yung Hindi, mga Gen Z. batang-bata. Batang-bata. Millennial na yung sinundan ng Gen Z. Oo, correct. Sila. Oo. Sila makape, ma-milk tea. Oo. Yan. Pero hindi pa rin healthy yun Pero, dahil sa sugar. kesa naman sa alak. Hindi naman. Hindi Yun ang hindi ko give up. Yan naman. Well, isa yan sa mga, hindi naman totally give up. Well, kasi kailangan. Nung simula nagbuntis ako. Syempre. Simula nagbuntis ako. Tapos hindi ko na siya kinikrave. Okay. Kahit after manganak. Siguro yung thought lang na mag-hangout. na mag-hangout, iinom. Kasi 'di ba masaya, daming kakwentuhan, ganyan. Pero pagka nandun na ako, katulad nung yung gig natin sa Down by 10. Yung dito sa may The Socials. The Social without S. Diba, parang freely, pwede ako uminom, pero hindi naman, siguro isang bote lang. Yung pero, ininom mo nun. Jeannie, kung kilala nyo kami ni Jeannie, hindi kami yun. Isang bote? Oh my God. Yung klase yan. Ano yung warm up? Pero water? Di ba bago ka nabuntis, umiinom tayo hanggang alas 6 na madaling araw. Hanggang putok na yung araw. Diba? So, siguro yun yung isa sa mga give up ko, alak. Give up talaga? Like, Oo. Pero, yung heavy drinking. Yung heavy drinking, tama. Pero, minsan, basta yun. Tama, heavy drinking. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, may time na merong may opportunity na pwedeng magwalwal. Pero, wala na yung... Kasi iisipin mo, dalawa naman ba naman yung maliliit mong anak. So parang iisipin mo, parang gagawin ko ba to? Tapos kinabukasan, ang sakit ng ulo ko. Tapos guguluhin ako ng mga bata. Tama. Tapos nakakahiya sa asawa ko. Diba? Pinagbigyan ka na, sumobra ka pa. Tapos 3 na yung inaalagaan niya. Ikaw pa yung sumusuka. Sila lungad lang. Yung 2 bata, chill lang, inanay, suka. Pangit. Mamay si Donkey pa yung gumagano sa likod. Ang pangit. Ano pa? Ikaw, ano pa, Jeannie? Nung nagkaanak ka, something na give up mo, meron ba? Something na Ito hindi alam ng nanay ko. Pero sasabihin ko na nga lang. Yung Yossi. Kasi dati nag-Yossi ako. Tapos, nung nanganak ako, talagang hindi na. As in, kaya ko, hindi ko nga naramdaman yung withdrawal syndrome. Kasi once nung sinabi ko, ayoko na, wala na. As in, hindi ako Pero, nung nagsisigarilyo ka, heavy user. Kung ano yung, Shabu. kasi peer pressure siya. So parang kung ano yung kape ko, ganun din yung Yossi ko. So sabay. Oo, kasi ganun din yung mga kaibigan ko. So parang ako, kung ano yung, sumusunod lang ako sa kanila Okay. So, nung nawala na yung mga yon, parang,
ba't ko pa gagawin mga to? Alam mo yun? Pero hindi ka nag-crave ng something. Yung yosi or Oo. kape or ano? Hindi, yung yosi, sa yosi. Hindi. Kasi parang yun yung isa yun sa mga mahirap i-give up eh. Hindi. Yun nga Hindi din. Wala kang cold turkey. yun yung nagulat ako. Nasabi nila, ang hirap alisin yung yosi, yung mga yung vices na. Kasi hindi naman ako na-addict eh. Kumbaga parang andyan lang siya kapag andyan yung mga kaibigan ko. So, ibig sabihin, kung wala kang kasama, hindi ka nagsisigarilyo? Hindi. Okay. Kumbaga parang, bakit? Para siyang inom. Dapat ako iinom mag-isa. So, parang Social climber. yosi. Social climber. May pagka, kasi lucky strike ang ano ko. At least hindi Philip. Tapos trinay ko pa yung kay Amor Powers. Ano yung manipis? Yung Capri ba yun? Capri. Tama. So yun. Tapos hindi talaga. Talaga? Wala akong withdrawal syndrome. Wala akong nanginginig ako. Gusto ko na yun. Wala. Parang naglalaway something. Wala. Ganyan. Kasi ako, nung nalaman kong buntis ako, syempre di ako makapaniwala. Nagve-vape pa ako noon. Siguro yung first 2 weeks na nalaman ko. Kasi hindi ako makapaniwala na buntis ako. Ganyan. So nagve-vape pa rin ako. Tapos eventually, nung alam na ng lahat na nabuntis ako, parang meron lang sa akin na, tapon mo na yung lahat, tama na. Oo. Tapos simula nun, hindi na, wala. Tsaka kasi, isa pa yung nakakatamad yung, lalo na pag yung hindi naman gigimik, like, lalabas ka kasama yung mga kaibigan mo. Mm-mm. Ikaw hindi ka na nagyoyosi. Tapos sila, nagyoyosi. So parang amoy yosi ka. Oo. Tapos hindi ka makatabi sa anak mo unless maligo ka talaga. Yung talagang full ligo. Gusto ko katabi yung anak ko. So parang ang mangyayari, kunwari, gabing-gabi na, pag uwi ko, parang maliligo pa ako ng todong-todo. Correct. Nakakapagod siya. Kumbaga parang winay ko yung parang, hindi naman worth it to eh. Tama. At saka, hindi siya, yung amoy ng yosi, kahit maligo ka, nandun pa Hindi siya agad-agad nawawala. Oo, totoo. Tapos tama, tapos maaamoy nung bata. Totoo. Most likely, magkakasakit pa. Totoo. Diba? May Tama time nga naman. na yung chopsticks. China-chopsticks mo na yung sigarilyo. Ko kasi ayoko yung amoy. Sa amoy sa kamay. Amoy sa kamay. Tama. So parang sila, ano ba yan, Ginny? Tama naman. So ibig sabihin, ayoko talaga yung yosi. Ayoko talaga siya. Kumbaga, ginagawa ko lang dahil may mga kasama ko, mga ganon. So, talagang for peer pressure lang lahat Oo, yun? kasi naging kaibigan ko sila dahil nag-yosi sila. Hindi, kasi diba gano'n naman sa college, diba? Tama. Pero, di ba ang family mo, tama bang sabihin na sagrado katoliko? Like yung nanay mo, tatay mo. Oo. So, ibig sabihin, Hindi nila alam. nung Lent, pag Lent sa inyo, nag-give up ka din ng meat? Pag Friday? Oo. Kahit nga hindi Lent eh. Every Friday, hindi sila nagmi-meet. Talaga? Oo, nung bata kami. Pero yung mga bata, pwede. Kasi, syempre, hindi pa legal age or basta may sinasabi sila na kailangan pa ng nutrition ng bata. So, kailangan. So, sila talaga every Friday, kahit hindi Lent, kahit ngayon, hindi naggugulay sila mama. Nagugulay o Hindi sila nagmi-meet. Okay. Nagfi-fish, ganun na lang. Kumbaga parang iniiwasan talaga nila yung meet every Friday. Ngayon, sa household mo, As yung sa amin lang ni GB. sa Hindi, inyo. wala. walang Wala. Ano ka? Meat ang masarap eh. Si GB mahilig meat eater talaga yun eh. o kaya nga siya may gout. Oo. Sa amin, Kayo din. Sa amin, for a time, nagkaroon ng ganun pag Friday, pag magle-length, lalo pag Ash Wednesday na, wala nang meat. Kaya lang minsan nakakalimutan. Shit, Friday nga pala ngayon. Bukas na lang. Pwede ba yun? Sabado. Pwede ba yun? Babayaran na lang ng araw. O kaya advance mo, Friday night. Sige na. Kasi may handaan bukas eh. Masarap yung luto ni Manang eh. Tama. Ano pa ba? Tapos sila mama, din, nagfa-fasting din yan. Paano ba yung fasting? Pag Parang Ramadan yata. Parang, alam mo yung sa Muslim? Ramadan, yung
pag after 6 na, Oo, hindi nakakain. pwede na kumain. Parang ganon. Depende sa kung ano yung sabihin mo sa sarili mo, kung paano ka mag-fasting. Kung once a day ka lang, Kakain. oo. So, OMAD na pala ang tawag nun. Hindi pa nila alam ang OMAD nun. Mas maganda yung benefits so tinuloy-tuloy na lang nila. So, yun. Ganun talaga kasagrado yung yung Lent pagdating sa amin noon. Galing. Kasi sa amin, pag nakakalimutan lang eh. Oo. Ano pa bang something na give up mo? Give up ko. Hindi, siguro hindi give up eh. Parang yung syempre, dahil may anak na tayo, yung every night na lumalabas. Kung hindi kailangan. Kasi, pwedeng every night lumalabas ka dahil work. Oo. Yung alam mo yung parang, tara, gaming tayo. Alam mo yung kahit tapos bukas may hangover ka na, tapos mamayang gabi, iinom ka ulit. Yung mga ganun ba? Yung single life. Oo. Na, hindi naman siya give up actually eh. Kumbaga parang, mas responsable ka lang oo, ngayon. tsaka iba na yung lifestyle mo kasi. Oo, tama. Oo nga. 'Di ba? Ano pa ba? Ano pa ba yung ka-give up? Hindi, ano yung mga gusto mong i-give up na hindi mo pa give up? Pagkain ng kanin. Gusto ko Bakit? kasi siguro for health reasons. Dahil takot ka sa diabetes? Yung mga Number ganon? 1, takot sa diabetes. At saka simula nung nanganak ako, ang laki ng tinaba ko. Kita naman dito. Diba? Dito, talaga namang may chin ka pa may dito. chin pa. Etong shadow na to, eto na talaga ang chin ko ngayon. Dati shadow lang siya. Ngayon talagang may laman na yan. Part of it. Part of you na yan. Oo. Dati. Siguro more on pagkain. Mas gusto kong kumain ng healthy ngayon. Oo. Kasi nga, na-realize ko na may dalawang bata na eh. So gusto kong masubaybayan pa yung paglaki nila. Mas humaba yung buhay mo. Correct. Pampahaba ng buhay. Ganyan. More on health reasons. Oo. Di ba? Ako naman, hindi give up eh. Yung gusto kong gawin, pero hindi ko magawa-gawa. Yung exercise ba? Yung gigising ng umaga, tas mag-exercise, tapos maging productive sa umaga. Sa umaga, hindi sa gabi, no? Oo, hindi sa gabi. Kasi talagang hindi ko mag-give up talaga yung yung pagiging nocturnal ko. Pero, kailan nag-start yan? Bata pa lang ako. Ay, ganun. Hindi ka na talaga morning person. Hindi paano talaga. nung nagsuschool ka? Sa pilitan lang? Sa pilitan lang. Kumbaga parang, wala akong choice eh. Ganun talaga. Pero may time na naging panghapon talaga ako. Kasi, ewan ko, linagay lang ako sa panghapon. Tapos, nung sarili ko ng choice, talagang gabi ako gising eh. Pero wala kang ginawa to start na maging morning person? Hindi. Naging morning person ako nung maliit pa yung baby ko. Yung mga baby ko. Every time na maliit yung baby ko, nagiging morning person ako. Kasi syempre, alam ka tulog na tulog ako. Tapos, gutom na. For the longest time, wala kaming yaya. Kami lang talaga ni GB. So talagang, zombie ako. Pero nagagawa ko naman. Nagpa-function naman ako. Pero yun, tapos isipin mo, di ba morning person dahil kailangan maging morning dahil sa mga bata. Pero pag tulog na silang lahat, pinipili ko pa rin gising ako sa gabi. So choice mo na? Choice ko na yon kasi gusto ko eh. Hindi, siguro dahil me time mo yun. Yung walang may kailangan sa'yo, pwede kong gawin lahat ng gusto ko ngayon kasi tulog na kayo. Kasi bukas, kailangan nyo na naman ako. Diba? Oo. Tama. Ang galing mo, Jeannie. Tama, gano'n. Oo nga, tama naman. Parang ano yan eh. Parang yan yung mga may newborn. Pag tulog na yung newborn nila, 'di ba sabi nila, pag tulog yung baby mo, sabayan mong matulog. Pero minsan or madalas, yung mga nanay, yung may mga newborn, sila yung mga nagdo-doom scroll sa cellphone. Dahil yun lang yung time nila para sa sarili nila. Yung least na pwede nilang gawin. Doon ako natuto mag-weave eh.
Habang nagpapadede ako, tapos nag-scroll lang ako. Talaga? Oo. Kumbaga parang, hindi ko sinadya, pero habang nagpapadede ako, nandyan lang naman siya eh. Nanonood ako ng YouTube kung paano gawin. Kumbaga, inaaral ko siya habang nagpapadede ako. Tapos, kapag tulog na siya, gagawin ko siya. Yung i-apply ko kung ano yung natutunan ko. Parang ganon. So ganun lang pala siya nag-start? Nice. Diba? Kasi ako nung nagpapadede ako, Shopee. Shopee! So ito pa pala, masingit ko lang. So sa may mga newborn or magbubuntis or may balak mag-baby, wag mo na kayong bumili ng madaming gamit. Oo naman. Lalo na Kasi gets ko yung excited ka, lalo kung first time parents. Talagang excited ka niyan. Shit, bili ako ng crib, bili ako ng ganito, bili ako madaming ganito, lalo ng diaper. Ang dami ko kasi nakikita sa TikTok, yung mga nesting mommies. Shucks, ang daming diapers. Ang dami agad mga wipes, mga kung ano-ano. Lalo yung mga ointment. Yung mag-expire mga yun eh. Oo, kasi sure ka ba magagamit ng baby men? Hiyang kaya sa kanya. Dahil ang dami mong oras. Bili ka ng bili. Oo, pag may nakita ka sa online, lalo kung nandyan na yung baby, dun mo marirealize talaga kung ano yung kailangan niya. Tsaka damit. Yung 0 to 3. Oo, totoo. Grabe yan. 2 weeks lang yun. Oo nga. Yung newborn na yun. Oo. Yung ika-third week wala na. Nasa 3 to 6 ka na. Minsan nga di ba, yun yung onesies. Di ba may yun, may tawag doon, may snap dun sa dito. Kung nalakihan na niya, t-shirt na yun. Gugupitin mo lang yun dito eh. Ako hindi ko na ginagawa. Hindi mo na ginagawa. Nakaganon lang. Tama. Di ba? Tapos isa pa pala yan, hindi naman literally na gusto kong i-give up or i-lesson lang. Yung online shopping. Oo. Diba kasi, biruin mo, minsan patulog ka na lang. Pag may nakita kang dumaan sa FYP mo, oh my gusto God. Ko to. Ay, cute, ang galing. Okay, ang galing, pwede pala yun. So, makikita mo, mura lang. Below 200, 100 something. Siyempre, i-check out mo yun agad. Tapos meron pa, binili mo. Andun yung parcel mo dun sa pinaglalagyan mo. Tapos ang tagal na yung parcel mo doon, hindi mo pa binubuksan. So ibig sabihin, hindi mo talaga kailangan. Correct. Tapos minsan, nakalimutan mo na meron ka palang binili na gano'n. Diba? Oo. Ako yan naman ng ko ngayon dahil 'di ba yung bunso ko'y babae. So ang daming gamit na pambabae. As mga mura-mura lang. So every time na may nakita ko, ay cute to, mga clip, okay, bili. Tapos hindi ko naman siya kiniklipan. Wala pa yata siya ganong kadaming buhok. Hindi, madami na yung buhok niya. Kaya lang nakakatamad na, yun mo, gaganyan mo yung buhok. Ang cute lang kasi nakita mo yung bata na nakatali. Tapos pag ikaw na yung gagawa, nakakatamad na dahil ang likot niya. Yung struggle ng paglagay. Mamaya yung lagay mo lang clinip mo lang dahil yun lang yung kaya mong gawin. Tapos wala, pag ginanyan ng isang lang nung kamay niya, wala na, natanggal na. Oo. Diba? Isa pa yun. Yan talaga gusto ko ng i-lesson yun. Tapos lalo ngayon, na ang taas ng Shopee Pay Later ko. Nasa 100,000. Yung Pay Later? Oo. Kasi tapos very tempting dahil zero interest. Okay. Kaya for 3 months, basta on time ka magbayad, zero interest siya. So sobrang tempting niya. Nagugulat na lang ako isang buwan, nasa 10K yung utang ko. Grabe! Oo, kasi nga, naka-staggered eh. So, ang tendency mo to buy more. So, parang credit card niya. Parang ganun. Parang credit card. Ako, give up ko na yung Temu eh. Temu? Ay, umorder ka doon? Temong inang yan. Kasi, scam na app yun? Hindi siya scam. Kumbaga, scam siya kapag patulan mo yung mga freebies nila. Yung pag nagganito ka, may free ka na ganito. Okay, tapos, ikaw yung winner ng ganito. Pumatol ka ba? Spin mo. Pag spin mo, times 5. Yung mga ganon. Yung mga, basta, dadagdagan pa namin. Yung mga ganon. Tapos, kala mo free. Tapos, basta kung gaano ka mahal ang free, ganun ka mahal ang kailangan mong bilhin para makuha yung free. Parang ganun. So, nakailang ganun ka? Ayoko na sabihin. Ayoko na. Parang lang yun may time. Kasi, basta may time lang na
try ko nga to kasi maganda yung mga thread nila dun eh. Sa thread. Oo, sa thread ako. Pero nung dumating, kamusta ang quality? Maganda naman. Okay naman. Maganda naman. Oo. Yung free na nakuha ko, yung power bank. Na hanggang ngayon ginagamit ko, yung dinidikit sa likod ng phone. Oh, okay naman siya. Okay naman yung quality. Kaya lang, mas napagastos ako. Tama. Ganyan yung mga sinasabi ng mga na-scam eh. Okay naman siya. Okay naman yung quality. Lumalaban na yung battery. Lumalaban na yung battery. Nakakaasar. Magandang araw para sa mga mas nakakalurky na storya, Mas masayang kwentuhan. mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. Mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Ano pa ba? Yung mga... Sa ugali. Mm. Ugali, attitude, ganyan. Siguro, hindi ko alam kung... Hindi naman kahit hindi give up, like i-lesson lang or something, i-tone down. Na-lesson yung ano ko, Ano? yung kailangan kong i-impress yung ibang tao. Dahil, Nakakapagod siya eh. Like, yung parang, yung, ewan ko, hindi ka feeling, bakit dati ka bang people pleaser? Ganon, hindi naman. feeling ko, Feeling ganon ka dati? feeling ko ganun ako dati, tapos feeling ko, nasabihan pa nga ako, di ba, lumipat ako from LB to Baguio. Mm. Nasabihan ako ng kaibigan ko, isa sa mga best friends ko, sinabihan ako na, Jeannie, pagpunta mo sa Baguio, huwag ka masyado mabait ha. Yung sinabihan ako ng gano'n, na yun yung pinaka tumatak sa isip ko na, bakit gano'n ba ako kabait? So parang siguro na-take advantage na ako. Siguro. Kaya nung pagdating ko sa Baguio, wala na akong pakialam sa mga tao. So kung anong gusto ko, yung parang gano'n. Tapos, okay naman. Mas marami akong kaibigan doon. Ngayon, ganon ka pa din. Oo. Like, hindi na ako masyadong people pleaser na parang pagbibigyan ko lahat ng yung mga gusto ng mga, nakakapagod siya eh. Na-try mo na ba yun? Or hindi? Parang hindi. Kasi pag ayoko, alam nyo naman yun eh. Pag ayoko eh. Yung, itatry kong pagbigyan yung mga, yung bawat, hindi. yung Parang bawat hindi. gusto ng... Alam mo kung bakit? Ngayon ko lang din na-realize kung bakit ko masasabi parang hindi naman ako people pleaser. Or kasi pag sinabihin akong hindi, no, edi wag. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi nag-work ako ng call center, outbound ako, tech support. Ay, hindi, outbound. Tapos nagbebenta kami ng... Outbound, ibig sabihin ikaw kami yung tatawag. tumatawag. Oo. Nagbebenta kami ng cellphone yata, tsaka mga load. Parang ganyan. Basta sa cellphone, tungkol sa cellphone. So pagka, 'di ba ang sabi kasi, kailangan mo ng sales, every day kailangan may sales ka. So tatawag ako. Parang gusto niyo po ba ng pero syempre English. Gusto niyo po bang i-upgrade ko yung yung landline niyo ng ganito. Ay hindi, ayoko. Okay, bye. Yung iba, 'di ba pipilitin? Madaming waste. So, mababa sales mo nun. Wala akong sales. Kasi pag umayaw, o diwag, bakit kita pipilit? Ayaw na nga. So, eto na. So, siguro 1 linggo akong zero sales. Kinausap na ako nung TL ko. Sabi niya, Kay, bakit wala kang sales? Sabi niya, yung pinakabobo nga na may sales eh. Ikaw, sabi niya, okay ka naman, bakit wala? Sabi ko, sir, ka-TL, ayaw daw eh. Hindi ba sabi ko dapat madaming ways para ma-persuade sila ng ganito. Ayaw nga. Anong gagawin ko? Baka maasar pa sa'yo eh. Tapos sabi niya lang sa akin, ka muna. Parang mag-off ka muna kahit 2 araw. Di puta, di na pumasok. So yun na pala yung last day mo? Last day ko na yun. Hindi na ako pumasok ulit. Kasi ang hirap. Hindi ko alam. Siguro personality ko na lang din. Ayoko na, basta ayoko nung, pag sinabihan ako ng no, ayoko. Kasi ganun ka din. Like, pag sinabi kong no, wag mo ako pipilitin. Sa bagay, no? Diba? Kasi kung pipilitin mo ako, lalo akong no. Diba? Kala ko, kasi pag pinilit mo, ba mo payas.
Tama, tama. Oo. Tama naman. Ano pa? Na ugali Oo. na give up ko. Ang hirap naman nito. Ako, may naisip Sige. pa ako. Simula nung nag-asawa ako, pinipili ko na yung kakaasaran ko. I mean, yung, sabi nga, di ba, choose your battles. Hindi lahat, kailangan mong makipag-away. Kasi noon, lahat yan. Lalo kung boyfriend papatulan lang. mo. Lahat yan. Hindi ka lang makareply. Ay, bakit? Oo. Kasi 2 marami kang seconds hindi ka time. nag-reply. Bakit? Di ba? Ngayon, parang hindi mo ko kausapin maghapon. Parang okay na lang kaysa mag-away tayo na magbabangayan tayong dalawa. Actually, oo. Kasi lilipas yan eh. Lalo kung Maturity. mag-asawa na Oo. kayo. Lilipas yan, lalo kung petty things. Pero, pero may ibang mag-asawa, dun sila naghihiwalay sa mga petty things. Pag hindi na pag-uusapan. Oo. Kailangan mo i-unload pa rin pag cool na malamig na 'yung ulo ng kaaway mo. Oo nga, no. 'Di ba? Tama. Ako sinasabi ko eh. Like, kunwari, okay na, nagtatawa Oo. na kami. Uy, alam mo, nung isang araw, binalik. Ano yun? Hindi ba kakaasaran na naman kayo? Hindi. Kumbaga parang, nasa magandang mood na eh. Oo. So, umpisan mo, huwag ka magalit ha. Nag-work yata sa amin yun. Oo. Kasi sa Tapos? ibang couple hindi nag-work yun eh. tama. Huwag ka magalit ha. Tangin na, ano na naman yan. Diba? Oo. Parang ganun. Yan, sasabihin ko, nung isang araw, nasaktan ako kasi ganito. Tapos sasabihin ko yung side ko. Kasi, nung time na yon hindi ko nasabi yung side ko. Okay. So ngayon, kailangan ko siyang sabihin, kailangan ko siya i-unload. So you have to understand me this time na okay yung mood natin. Paano? Sige, eto, okay. Okay yung mood nyo pareho. Binalik mo. Tapos siya, meron pa pala siyang unfinished business dun sa away nyo na yun. Tapos nagalit siya. Hindi, sabihin din niya. Sabihin din niya kung ano yung tapos na yan napag-awayan na natin. Parang ganun. Siguro, mag-partner din yun sa level of maturity ninyong dalawa sa relationship. Kasi kung biglang ibabalik din niya, parang, di wag na tayo mag-usap ever. Yun Yun yung sinasabi mo na nag-aaway sa petty things. Na hindi unfinished pa talaga. Oo. Pero kung So, pag mabigat, ganun ba, wag muna pag-usapan? oo, parang wag sabayan. Hindi ko sasabayan eh. Pero pag kunwari riniregla ako, tapos siya yung galit-galit, parang, teka lang, ako yung may regla. Moment ko to. Huwag mo ako sasabayan. Parang ganon. So, dapat alam niya din kung kailan siya mag-uugali. Kasi, ikaw, hindi mo na makontrol yung hormones mo eh. Tama. Di ba? Tama naman. Totoo ba to? Pag sa couples, yung bago ikasal, merong yung mga seminar, di ba? Kasali ba sa seminar yung hormonal ng babae? Hindi ko. Dapat pala nandito si D. Kasi nung kasal namin, wala kaming ganyan. Yung mga seminar, chuchu. Kasi parang may Mga narinig. pre-K na, MM, ganyan. Pre-K na. Oo, yun tawag doon. Ang alam ko Pag sa sa church, kay kakasal. Alam ko sa pre-K na yung yung iinom ko ng wine, yung mga ganun. Kasi di ba yung wag na nga, Bible to. Agad. Huwag na, tapos. Basta yun. Kasi may narinig ako sa kaibigan ko na may mga sessions na papaintindihin sa lalaki yung hormones or yung cycle ng menstruation ng babae. Seminar to. Parang may narinig Pero ako. hindi naman to yung pre-wedding. Baka hindi. Hindi. Seminar lang Oo, talaga. Okay. na papaintindihin nila na bakit ganun yung moods ng babae. Parang ganun. Ako, ina-explain ko kay GB yun eh. Na talagang may times na yung irritable na hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit. Ano sabi ni GB? Nagigets naman niya. Kasi, maano yun eh. Nakikita mo naman mature yung utak ng taong yun eh. Kumbaga parang madali Saka sa hairline, makita mo tayo mature na si GB. Uy, may mga may mga wala ng buhok na immature pa rin. Ayun. Ano pa ba? Kahit hindi ugali ano pa ba yung mga nag-give up na Siguro,
Or kahit na moment of giving up, yung malapit ka na mag-give up. Ako meron, naalala ko. Yun nga yung nagle-labor ako. Yun yung Shocks. moment of surrender. Yung nagle-labor ako dun sa first. Oo. Girl, kasi 24 hours na, more than 24 hours na ako nagle-labor. Masakit. Oo. Hindi ko masabing masakit eh. Kasi Tolerable. Natotolerate ko yung pain. Pero ang masakit yung sa balakang, kasi ang tagal ko na nakahiga. pagod ka na. Pagod na ako. Tapos malalaman mo na isi-CS ka lang din naman pala. Tapos girl, doon ko naramdaman yung sobrang nginig ng buong katawan ko. Oo. Sa takot pala yun. Kasi, ewan ko kung ako sa akin lang naman to, feeling ko sa takot yun dahil nung second CS ko, hindi na mas relax ako dahil alam ko na. Kung ano mangyayari. Oo, na mas prepared ako. Pero yung first na yung emergency CS ko, Jeannie, grabe yung experience na yun. Talagang ang prayer ko na nun, parang Lord, ikaw na bahala kasi hindi ko na to alam, hindi ko na kontrolado lahat. Yun na talaga yung masasabi kong moment of surrender. Na parang wala na, di ko out of control na talaga. So, Lance, habang yung procedure, throughout nung procedure, umiiyak lang ako. Tapos sabi nung anesthesiologist ko na, sabi niya, Mami, huwag ka umiyak kasi sisipunin ka. Hindi ka makakahinga. Kasi tapos di ba nakahiga ka. Yun ang lagi niyang inaano niya yung ulo ko na huwag ka tumahan ka kasi hindi ka makakahinga. Tapos nilagyan pa ako ng oxygen. Mas mahal pa yun. Di ba? So yun, isa yun sa talagang masasabi, yun talaga yung sa lahat ng pinagdaanan ko, yun yung talagang ayoko nang maulit. Tapos feeling ko nun, after nun, madededs ako. Oh, shit. Kasi iba yung nginig ng katawan ko. Naramdaman ko na rin lamig yun. na lamig Ang lamig ako. naman kasi talaga sa hospital. Tsaka sa operating room. Oo. Iba yung lamig niya. Iba nga. Since super ngatog talaga. Nakwento ko na rin ata Di ba dito. linalagyan nga tayo ng socks? Yung, hindi siya socks actually. Para siyang sako na, para hindi masyado lamigin yung legs. Baka pag yun, pag normal. Okay. Oo. Kasi nakabuka ka, diba? Sa normal yun. Ako naman sa relationship, pag sinisigawan ako, parang ang bilis kong bumitaw na ayoko to. Oo nga, no. Pag sinigawan ako, na talagang sinigawan ako, ayoko sa'yo. Pero, paano kung kasalanan mo talaga? Kasi Siguro na, I could be wrong, pero, paano kung, kasi di ba minsan siguro kung mo kasalanan ko, tapos alam ko naman ang kasalanan ko, syempre, matatake ko pa. Okay. Pero yung yung stress lang binato sa akin, tas sinigawan ako, parang, ganyan ka pala. Parang ganun, may ganun ako na parang may moment na nawawala yung love ko. Or kahit yung respect, no? Oo. Yung may moment na parang yak. Parang gano'n, hindi, alam mo yun, yung disgust. Kumbaga, parang gano'n. Pag nasigawan ako. Lalo na pag, hindi pa naman yata ako napagbuhatan ng kamay. Pero, yun nga. Iba na yun, pagka pinagbuhatan ka na ng kamay, kahit kasalanan mo, parang hindi pa rin acceptable. Pero pag, yun nga, pag nasigawan ako na dahil sa stress, nawawala yung amor ko. Tama naman. Pero 'di ba kasi minsan may sigawan na kailangan mo lang din talagang ilabas kasi pag hindi mo ginawa. Pag pareho kayong nagsisigawan. 'Yun, pwede pa 'yon. Yung pareho kayong galit, pareho kasi Pero kapag yung tumatahimik ka na, tapos lalo ka pa niyang yung wala, hindi ka lumalaban Or yung parang tahimik ka lang na gano'n, tapos sisigawan ka, ay naku. Para siyang para siyang, alam mo yung nagsusurrender na tao tapos binaril mo. Parang ganun yun. Yung dating. Ba't kasi naninigaw? Ano pa ba?
Ako naman, sa relationship, ang magpapag-give up lang sa akin, ngayon na may asawa na ako, siguro pag sinasaktan na yung mga bata. Parang ako na lang. Ako na lang. Wag lang yung mga bata. Ang matured. Gusto mo yun? Dati, kung walang anak, kung wala kaming anak at kaming dalawa lang, siguro sasabihin ko yung pangangaliwa. Oo naman. Pero ngayon, No question na yun. may anak na kami, siguro mas lumalim, Pag mas sinaktan na yung mga pag bata. nandun na sa mga anak. Like, Gets ko yun na mamalo eh. Gets ko yun kasi kahit naman ako. Pero wag lang, yung sobra. wag lang yung sobra. At saka ayoko yung kung saan lang mahampas. Oo. Hanggang puwet lang. Oo, Hanggang oo, puwet oo, lang. Mm-mm. Pero yung sabihin Gets ko yung mo, sinasabi hampasin mo mo. kung saan-saan, Oo. sa ulo, Kung saan naabutan. Abutan. Mm-mm. Tapos kung anong hawak mo, iba na yun. Oo. Wag Tama. naman. Totoo. Ano pa ba? Ito mababaw lang eh. Mm. Yung mga pagbili ng yung mga stuffed toys. Di ba dati ang hilig natin sa mga ganon? Like, Oo, inaalikabok lang. oo, yung ganon. Pero dumating ba sa point na talagang mabili ka ng stuffed toy? Hindi naman, pero alam mo yun, yun yung katulad ng sinabi mo yung Shopee ganon. Mm-mm. Kada cute bili, kada cute. Hala, si D ganun siya. Oo nga, no? Pero hilig ni D, So yun pag-usapan ang natin guilty si D pleasure dahil ni wala D siya eh. dito. Di ba yung mga cute-cute? Yeah, cute things. Cute-cute na mura. Oo. Yun ang guilty pleasure ni D eh. Kaya minsan, ano nga yung pinakita niya sa atin na meron siya, na ang cute. Ano nga yun? Basta marami siyang binibili na kung ano-ano. Saka nagdala na siya eh, di ba? Oo. Yung mga example na mga cute-cute na kino-collect niya. Oo. Ay, example na lang, yung dala-dala niya nung nag-talk tayo sa UE. Yung pouch niya na na yung ganun ng... Oo, yung mukha siyang yung pang lights camera action. Oo, yung parang ganun diba? niya. Oo. Feeling ko isa yun sa mga cute-cute na binili ni D. Oo. Kasi si D, wala pa eh. Oo nga. Hindi, meron din yung papalit-palit ng bag. Ay, oo nga. Yung Kada aalis, yung inaano yung sa... OOTD, Oo, whatever. tama. Parang ganun. May pakialam ka ba sa ganun? Wala. Oo, ako din eh. Wala eh. Hanggang sa masira na yung bag. Next Oo, bag, bili na ulit. Correct. At saka, kasi ang ayaw ko din doon, yung, nasa isang bag ko yung yung kailangan yun nga. ko. Ayoko nung feeling nun. Pag nagpapalit ako ng bag, laging ganun. Diba? Alam mo talaga, dala mo. Oo. Pag hinanap mo na, ay shit, nandun Wala sa isang pala. bag ko. Oo. Yun yung ayokong feeling kasi. Oo. Yung may nakalimutan. Yung parang alam mo, prepared ka, pero Oo, biglang pagdating doon, nagpalit. Oo. wala yung kailangan mo. Totoo. Tsaka designer bags, hindi din ako maano. Ako din. Or anything na luxury. Shoes, jewelries, bags, perfume. Oo. Well, hindi eh. Hindi din. Kumbaga parang, oo, hindi rin ako. Di ba? Mas gusto ko yung functional. Oo. Dapat may function siya. Or kung mahal, kailangan ko. Oo. Ganon. Or Tama. quality. Oo. Pero kung meron namang quality, tas mura lang, tas okay din Oo. naman, di yun ang bibilin ko. Pero kung yung nakitang ka lang, tapos ang mahal, Oo. tapos bibili mo, ayoko, hindi. Di ba? Tas hindi mo naman din masyadong gagamitin. Pagkain Or na dapat, lang. dahil ba mahirap lang tayo. Di Baka. ba? Or di lang kasi natin na-afford. Oo. Di ba? So, Lord, itry nyo kami payamanin. Tignan natin kung bibili kami ng luxury ni Jeannie. Di ba? Lalo na yung, eto na lang, something luxury, siguro yung mga paintings. Ay, na oo. million. Hindi ako Pero bibili alam mo, nun. feeling ko, money laundering yun. Di ba? And then, naisip ko lang, yung mga luxury ng mga mini-mini, Na yung mga bumibili. million, feeling ko parang money laundering na lang. Or may malaki silang bahay para pagsabitan yun. Pwede din. Or mga collectors talaga. Pwede din. Pero kung hindi ka collector tapos bumibili ka ng ganon, money laundering. Meron pa. Di ba nag-commute ka kanina? Oo. Ako, hindi ko mag-give up yung pag-grab. Talaga. Oo, yung hindi ko mag-give up para kasi yung Grab parang one step lang siya eh. Tama. Sasakay ka, tapos yun na. Mm-mm. Okay na yun. Oo. Andun ka na sa destination mo.
Oo nga. Pero yung pag-commute, parang kailangan Ang daming galaw. kailangan kompleto tulog mo. Alam mo yun? Kailangan marami kang coins. Ayoko ng coins. Ayoko, ang bigat nun sa bag. Ano mo yun? Kailangan marami kang barya. Kailangan, yung cards mo, yung malapit lang ma-reach, yung mga ganon. Tama. Kumbaga parang, kung pwede ilagay mo na lang sa bulsa lahat parang ganon. Tapos, ano pa ba? Ang daming lakad. Ang daming lakad nga. Ang init. Oo, tas ang init. Pero alam commuter mo, naman ako dati. Oo, pero kung maganda ang weather dito sa atin, at Ay, oo. maganda ang transportation system, I don't think na nakakatamad mag-commute. Ay, oo. Lalo kung Japan level, Singapore level. Oo. 'Di ba? Ang saya kaya mag-commute sa ibang bansa. Singapore level, medyo mainit din. Pero yung loob ng bus nila, loob ng train nila, very Malamig. convenient. Oo. Yung mga ganun. Correct. Wala eh. Pero ako ayoko mag-angkas. Ako din ayoko. Kasi baka ako pa magbayad dun sa motor. Yung andar ng motor pa ganun, no? Imbis na pa ganyan. Baka ganun. Okay, sabihin sa akin ng driver, Ma'am, ikaw na mag-drive, balikan mo na lang ako pag okay na yung lakad mo. Ayoko kasi yung helmet. Ang daming Diba gumagamit. yung iba, nun. bumibili, yung pagka-regular rider ka ng angkas, meron silang sarili ng helmet. Oh, tas yung padala-dala mo pa yun. Ang laki no. Di ba yung bag mo, ayoko na nga magdala ng bag, tas magdadala pa ako ng ganong kalaki. May helmet ka, wala akong motor. Di ba? Ano? Di ba nakakaburat siya na ang dami mong dala. Tsaka nakakatawa siya. Alam mo yung itsura mo na posturang-postura, bigla kang may dala-dalang helmet. Pumunta ka sa wedding, gano'n, tapos may helmet ka. Gago, baka mamaya may mga nakikinig sa atin, nasa angkas sila. Hindi, sa akin naman, ayoko na nagsishare ng helmet. Oo, tama. Kasi hygiene pa rin yan eh. Tapos, ganun nga ako matulog eh. Ayoko nga, kahit nga sarili kong unan, ayoko lumapat yung mukha ko sa unan ko. Paano ka natutulog? Hindi. Straight ka lang. Nakaganon ako. Nakaganon. Yung pretty. Wala ko, nakalutang yung ulo mo sa unan eh. Ayoko lumapat kasi So nakaganon yung kamay mo? Mm-mm. Kasi pimpolin ako. Okay. Kala ko may something. May something. May sira sa ulo. Something. Pimpolin ako. Tapos ayokong gumastos sa derma. Derma. Ayokong gumastos sa mga ointments. Pero may skincare ka sa gabi. Pang-acne lang na. Pang-lalaki nga yung acne ko eh. Yung acne face wash ko. Tapos lang, face wash, moisturizer, yun lang. Ganun lang, kasimple. Ilocano ko, ayoko talagang gumastos sa mga ganyan. Tsaka mas okay nga daw yung wala masyadong nilalagay. Kasi the more na may nilalagay ka, para mas masyadong reactive Hanapin ng mukha mo. Tama. Tapos pag hindi mo na linagay, dun mo na makikita na tumatanda ka na. Actually. Diba? Ikaw di, ano masasabi mo? Oo nga. Ay, kasha. Parang ganun itsura. Ay, kasha. Ayun. Ay, hirap mag-isip eh. Kasi ang dami eh. Ang dami mo rin na-give up. Pero hindi mo rin naisip na na-give up. Ito pala. Oh my God. Simula naging nanay ako, maayos na ako manamit. Maayos in the sense na hindi na ako nagpepek shorts. Well, kasi tumaba nga ako. Gets. Diba? Nung nagkakilala tayo, is in short kung short. Oo, ako din eh. Shorts kung shorts ako eh noon. Tapos, Kahit nga nanay ako noon, shorts kung shorts eh. kasi payat ka naman. Basta yun. Pero ngayon, parang medyo naasiwa na ako sa shorts. Diba? Kasi lalapat yung skin ko dun sa... Puta. Hindi na naman tayo. So, paano ka maupo? Nakalutang ka. O kaya yung Nakasquat nakaganon. ka No? lang. Yung kung saan lang yung abot yung shorts ko. Kung naka-pek shorts, edi ako nakaganon. Buisit talaga to si Jeannie kausap. Ito nga, speaking of suot,
Nung isang beses kasi nag-aayos ako ng cabinet ko, yung lagayan ko ng damit. So nakita ko yung short ko na favorite ko na short na pek-pek shorts talaga. Tapos tattered siya, may mga butas-butas na ganyan. Labas yung packet, gano'n. Oo, diba? Nauso yun for a time eh. Tapos pinakita ko kay Anton. Sabi ko, tingnan mo. Sabi ko, kasya ako dito dati bago ako manganak. Sabi ko, di, pagkasyahin mo ulit. Wag, baka mag-third baby. Sabi ko, pag pumayat ako, papagsuotin mo pa rin ako nito. Pwede, pero huwag ka lalabas ng bahay. Pero yun nga, mas ngayon na pag namimili ako ng damit or namimili ako ng damit, yung mas decente, mas covered yung mga hindi dapat nakikita, parang ganyan. Pero ang hindi ko mag-give up, swimsuit. Pag swimming, gusto ko nakalabas yung puwet ko. Kasi asset ko yun eh. Hindi, pero totoo. Hindi, tsaka swimsuit siya eh. Hindi, kasi merong mga swimsuit na pwede ka namang demure pa din. Like, meron ngang rash. Oh my God, yak rash guard. Ayoko nun. Ayaw mo na rash guard? Ayoko ng rash guard. Tangina, magsiswimming ka, naka-long sleeves ka, gago ka ba? Ako gusto ko ng rash guard. Kasi sun protection. Oo, yun. Gets naman. Pero yak, ayoko ng rash guard. Talaga. Ayoko. Pero pang ano yata kasi yun? Pang surfing. Yung didikit yung ano mo, dun sa board, di ba may wax yun? Oo. So, ewan ko Tsaka yun nga talaga, for sun protection talaga siya. Number 1 naman yun. Oo. Pero nung nagda-dive ako nun, kailangan sana na actually wetsuit nga eh, yung covered ka all over. Yung Kasi pang-diving. parang ano kasi yan, protection sa isda. Mga dikya. Yung mga dikya. Ganyan, yung mga kagat-kagat. Pero na-realize ko, titiisin ko na lang yung kagat ng dikya. Talaga? Oo, tsaka mas maganda siya sa picture. Totoo. Well, totoo. Mas ano sa aesthetic. Oo. Yun pala talaga. Yung swimsuit. May nahihirapan ako. Na alin? Yun nga, nahihirapan ako na covered pagka swimming. Ano pa ba? Sa akin siguro yung marunong na ako maghindi sa mga parties. Kasi dati gusto ko lahat nandun ako Kasi totoo kasi wala pang word or abbreviation na FOMO noon sa atin. Pero talagang dati gusto ko talaga nandun ako sa lahat ng ng party. Gusto ko lahat nandun ako dun sa mga, basta sa lahat ng events andun ako. Pero ngayon parang kapagod. Oo, kumbaga parang oo-ohan ko na lang kung ano yung gusto kong puntahan. Which is, isa lang, gano'n. Sa 5, isa lang, gano'n. Pero hindi naman factor yun dahil kailangan mo isama yung kids. Hindi naman. Hindi. Basta dahil gusto ko pumunta. Yun lang yun. Pero yung, minsan nga, kahit nga party ng kids, wag na tayo pumunta. Ilabas na lang natin sila. What do you mean? Like, may party yung kids? Like, friend nila may party, pupunta tayo? Parang ganun? Kunwari, classmates niya kunwari swimming party, mga ganun. Wag na. Tayo na lang mag-swimming somewhere. Pupayag naman yung kids. Oo. Kasi inuuto namin. Kailangan nila yun eh. Hindi, nakakapunta naman sila sa mga ganun. Kumbaga parang ang dami na masyado. Ang dami na masyado. Kumbaga parang, tapos kung yun, swimming party pa, mga ganun. Parang hindi mo siya mababantayan talaga kapag sobrang daming kids. Okay. Mas gusto ko na, mas mababantayan ko siya na iilan lang yung kids. Siguro kung 5 lang sila, sige, go. Pero kung sobrang dami na, tapos nagkukulitan sila, wag na tayo pumunta dyan. Okay. Mga Jed Islands level. Ayoko, mga Jeds level. Ayun. Kaya mula sa kaboses niyong ayaw i-give up ang swimsuit na labas ang puwet, kay Asko. Mula sa kaboses ninyong ayaw magdala ng helmet kung saan-saan, Ginny Lakay. Kami ang Lady Bosses!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.